ba ang isa't isa? Are you satisfied? Sinong babae, lalaki ang nagtanong sa kanyang asawa, kontento ka ba? Or, babae, nasiyahan ka ba? Pero sa godly concept, ang sagwa. Ako pa ba mag-i-initiate? Pero ay, imulat natin ating mga mata. Kadalasan, yan yung nagiging malaking butas ng mag-asawa. Yung isa satisfied, yung isa naiwan sa ere. So, ano nangyari? Laging failure yung sex. Laging failure yung act na yun. What will happen? This will not be an enjoyable one. Kundi, hindi na siya nilo-look forward to. Hindi na kinasabihan, bakit? Boring nga eh. Wala namang bago. Sabi nga, alam mo, pagkakit ng kama, 1, 2, 3, 2. Ulitin natin, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 2. Yun na. Pero dahil leveling up na, wife, husband, have the guts. Hinahamon ko kayo, magkaroon kayo ng lakas ng loob na pagsalitain ng asawa nyo. Napasaya ba kita? Kasi sex is not only makaraos ka, kundi ang sex, kayong mag-asawa, nag-accumulate ba kayong dalawa? Yung pag-purpose ng Diyos na ang union ng one body, talagang na-accomplish. I challenge you, though ito'y parang westernized, pero kapag dito nag-open ang understanding, I think matinding turnaround ito ng inyong marriage. Kapag natanong ng lalaki, si wife, are you satisfied? Kapag natanong ng wife, si husband, are you satisfied? Kadalasan, pag nagtaliguran na lang yung pagkatapos, sige, tulog na tayo. Diba? Pero kapag they talk to each other, what a wonderful time together. Diba? In-English ko lang po, parang napakaligayang panahon, diba? So talk. Huwag naman tulog, ginagawa pampatulog. Ang asawa, ginagawa pampatulog mo. You see, when it comes to romance, we have to do something you've never done. Kapag dali ng pag-usapan ito, kailangan gawin mo yung mga hindi mo pa ginagawa mo. In order for your wife na talagang hindi tumingin sa iba, of course, atin naman hindi ganun kadalasan yun. In order for your husband na talagang ikaw na lang ang talagang tingnan niya. Bakit? Kasi yung wife ko, iba kagabi. Kagabi, yung wife ko, si Wonder Woman. Mama niyang gabi. Si Betty Jean. Nakukuha niyo ang concept. There is variation. May kaibahan. Hindi yun. Ito po may form. Tapos tayo, 2 bodies. Ang ganda nila, pero napakaganda. 2 bodies engage as one. Mas yun po yun. Ang pinag-uusapan ng iyon. 2 bodies engage as one. Holy flesh. Pleasure beyond measure, intensely refresh. Bring me forth, my love, as we tenderly embrace. 2 moves. 2 galaw, pero isang kilos. 1 motion. Tingnan niyo po, in the act of marriage, before God's face. That's beautiful. Walang dapat ikahiya. 2 passions, inflamed with 1 desire. To enter the experience of an orgasmic fire. Your fingers caressing, your teeth gives me guessing, but as well as the swelling of our love, our emotions began confessing, the act of marriage. There's no guilt. Walang dapat ika-guilty. You're doing in the act of marriage. No lustful gain because we are 2. Dalawa man kayo, pero tinawag kayo para maging isa. Called by 1. A holy union of 2 entwined. Artistic movements by God's design. Sabi niya, the act of marriage. Conclusion po, ang pag-ibig po ay hindi automatic. Dapat lumalago
dapat sumisindi, dapat matibay ng patibay, patapad ng patatag, painit ng painit, patamis ng patamis, habang tumatagal, lalong tumatamis at naliligaya. Hope, this sort of things natin pinag-usapan. This marriage of yours, 10, 5, 20 years, 30 years, makaranas ng major overhaul, ng paradigm shift, ng leveling up, upang makita natin ang ganda ng disenyo ng Diyos sa buhay ng mag-asawa. Tandaan natin, ang sex hindi marumi. Ito po ay perfectong disenyo ng Diyos para lang sa mag-asawa. Kahit ano gawin nyo, basta asawa nyo, may papel na yun. Pwede po. At nakalulugod sa harapan ng Diyos. Why? Being isang Pilipina, sometimes natatypecast tayo sa pagiging makaluma. Pero sa pagiging makaluma mo, nasaan na ang buhay ng mag-asawa? Ano nang nangyayari? So time is your time to have a paradigm shift. Igniting the love for each other. That's what I have. Father God in heaven, na-open po namin ang mga hindi namin madalas pag-usapan at maaala sa buhay ng mag-asawa. Ito'y hindi rin na pag-uusapan. Pero alam po namin, this is your will. Ang gusto mo, ang buhay ng mag-asawa ay patuloy na maging intact, ay patuloy na maging bonded, ay patuloy na ma-strengthen, O God. Mapatatag, mapatamis, mapatibay, Panginoon. And one major part na patuloy, natatag at titibay ang buhay ng mag-asawa is in the aspect of sexual. Lord, baguhin mo mga konsepto namin, ang mga pananaw namin sa bagay na ito. Hayaan mo, O Diyos, sa ito'y matingnan namin, Panginoon, na kung paano mo dinisenyo si Adan at si Eva. Ganun ka nalugod. Every time they do it, O Lord. We know, O Lord, every time that this couple of yours are doing that thing, tuwang-tuwa ka rin, Panginoon, sapagkat ito po'y kaganapan ng iyong banal na disenyo sa buhay ng mag-asawa. Alisin mo po ang mga hesitations, alisin mo po ang mga pagkukubli, ang mga kahihiyan, Panginoon, ang mga paglilihim, O Diyos. Kundi hayaan mo, Panginoon, ang aspetong ito ng buhay mag-asaway maging open, O Lord, upang they will enjoy each other. Patuloy nilang maramdaman this holy matrimony of yours is God's design, God's provision para ang buhay namin, ang buhay ng mag-asawa ay maging isang kaiga-igayang bagay. In all areas of our life, emotionally, intellectually, Panginoon, patatagin mo at palaguin mo ang buhay ng mag-asawa. At kung Panginoon ngayon may mga buhay po, may mga mag-asawang, may mga sakit na nararamdaman, may mga emotional conflict, may mga problems, may mga arguments, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, ang temang ito ay igniting the love. Huwag namin hayaan na ang butas ng kitang-kita namin ay hindi namin papasakan, hindi namin tatapalan, hindi namin re-remedyohan. Kundi sa gabi nito, Panginoon, tinatapos mo na ang lahat ng mga arguments, tinatapos mo ang mga conflict, O Lord, sapagkat sa gabi nito, O Diyos, pinakita mo sa amin na ang perfect will mo sa bawat isa sa buhay ng mag-asawa is to ignite the love of each other toward each other. We pray, Panginoon, this couple of yours, bless their life, bless, Panginoon, pagpalayan mo ang kanilang mga pagsasama. We declare, Panginoon, sa bawat isang naririto, walang magiging bigong pagsasama, Panginoon. We will look forward, O Lord, na habang matibay ang pagsasama ng mag-asawa, matibay ang pamayanan, matibay ang bansa, matibay ang iglesia, sapagkat the family are the basic unit of our society, and they are to be cared, they are to be nurtured, O God, they are to be strengthened. In Jesus' name, we bring you back all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise God. Okay, thank you po, Pastor Paul Reyes. So, paradigm shift, leveling up, kayo na po, nakakaunawa na.
Okay, so